Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, Miss Winnie. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Marami na rin akong nasubaybayan ng mga kwentong ibinahagi ninyo. Kaya naman naisip kong ipadala ang sarili kong karanasan tungkol sa mga mambabarang. Ako nga po pala si Heart. 30 anyos na sa kasalukuyan. Itong karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 7 years ago. Noong ako ay dalaga pa lamang at nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi ko na lamang po babanggitin. Maaliwalas ang umagang yon, Miss Winnie. Kararating ko lang sa opisina at naghahanda na naman sa panibagong pagsubok sa araw na yon. Nasa mesa ako noon nang lapitan ako ng aming photographer na si Josh. Heart, salamat naman at nandito ka na. Oh, bakit? Hindi naman ako late para mag-worry ka ng ganyan ah. May problema ba? Wala naman. Pero yung tungkol sa binigay na trabaho sa atin ni Sir, tutuloy ba tayo? Alin doon? Yung paggawa ng article tungkol sa mga albularyo at mambabarang? Oo. May iba pa ba siyang assignment na binigay sa atin maliban doon? Wala na. Bali ito yung kailangan nating gawin na article para maipublish na. Mga 2 oras ang ibabiyahin natin papunta doon. Kaya kailangan bilisan natin para makaiwas tayo sa traffic. Ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo na makarami. Bumiyahe kami pa norte hanggang sa makarating kami sa isang tinatawag na baryo Masigasig. Medyo masukal ang kalsada papunta doon, dala ng liblib na parte na ang probinsya at hindi pa gaanong nakakaabot ang makabagong teknolohiya sa lugar. Nagulat nga ako nang i-check ang aking cellphone at natuklasang walang signal. Gayunpaman, hindi naman yon ang gagamitin namin sa trabaho kundi ang kamera na laging nakasukbit sa leeg ni Josh. Dumiretso kami sa kontak namin na si Karina, isang mamamayan doon. Siya ang nagpadala sa amin ng mensahe sa pamamagitan ng email na ipinadala pa niya nang minsang mapagawi siya sa computer shop sa bayan. Aniya, isa raw siya sa nakabasa sa aming announcement sa dyaryo tungkol sa kung sino man ang makakapagbahagi ng kwentong kababalaghan na ipifeature namin sa aming magazine para sa November edition. Inihinto ni Josh ang kotse namin sa bakuran ni Karina. Wala naman silang bakod kaya malaya kaming nakapag-park sa may harapan ng bahay nila. Salamat naman at nakarating din kayo dito, Ate Heart, Kuya Josh. Walang anuman, Karina. Masaya din kami na dumating dito sa lugar ninyo. Wow, ang tahimik dito, no? Ang fresh pa ng hangin. Tama ka dyan, Heart. Grabe, 2 hours lang yun pero medyo sumakit ang likod ko. Bakit hindi sasakit ang likod mo baku-bako ang kalsadang tinahak natin? Sa bagay. So Karina, totoo bang sinabi mo sa amin sa email tungkol sa malupit na mambabarang dito sa inyong lugar? Totoo po yun, Kuya Josh. Sa katunayan, isa ako sa mga naging alalay ni Aling Tess para mangalap ng sangkap para sa gagamitin niyang langis. Teka, bakit po ba tayo dito nag-uusap? Ang mabuti pa pumasok na po tayo sa loob. Mabuti pa nga, Karina. Yun, gusto ko yan. May pamerienda ba sa loob, Karina? Josh, mahiya ka naman. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Ayos lang po yun, ate. May inihanda rin naman talaga ako para sa inyo Halina kayo, pasok kayo. Tumuloy kami kagad sa bahay nila Karina. Ayon sa kanya, wala ang kanyang mga magulang dahil nasa trabaho. Lingguhan lang silang magkasama ng matagal kaya naman natutuwa na rin siya kahit papaano dahil may magagawa siya sa iilang araw na kailangan namin siyang ma-interview. Inalok kami ni Karina ng nilagang kamote at native na kape. Sarap na sarap ako sa lasa nun, nakakagising ng diwa. Habang nagmimerienda, sinubukan kong itanong kay Karina ang iilang impormasyon tungkol kay Aling Tess, ang mambabarang. Si Josh naman, nagsimulang kuhanan kami ng litrato. Inon ko rin ang voice recorder ko para may kopya ako ng interview ko kay Karina. Gaano mo kakilala si Aling Tess, Karina? Ano ang mga alam mo sa kanya? Mabuting tao naman po si Aling Tess, Ate Heart. Matulungin at makatao. Yun nga lang, hindi niya kinukonsinti ang mga masasama at maling gawain ng kanyang kapwa. Siya mismo ang nagpaparusa sa kanila. Sa paanong paraan mo nakita na pinaparusahan ni Aling Tess ang mga tao? Binabarang po niya. Bali, madalas ko siyang makita noon sa sementeryo malapit sa bahay ni Kapitan.
nangunguha siya ng bungo ng tao. Ito ba ang ginagamit niya para manakit ng kapwa? Depende po, Ate Heart. Ang bungo nagagamit niya sa paktol. Ito ang proseso ng pambabarang kung saan magsusulat siya ng pangalan ng isang tao tsaka isisiksik sa mga butas na meron ng bungo kagaya ng mata, ilong, tenga at bibig. Ang tuktok ng bungo, sinisindihan niya ng itim na kandila, dinadasalan. Tapos ayun, kinabukasan nagkakasakit na yung taong yun. So marami palang paraan para mambarang? Opo, ang pinakapopular dun yung paggamit po niya ng insekto. Sa prosesong ito, nagkukulong siya ng mga makamandag na insekto sa garapon, sinasamahan ng larawan ng taong gusto niyang mabarang, tapos dinadasalan at pinapatakan ng tunaw na itim na kandila. Kadalasan bubuyog po ang ginagamit niya at alupihan, minsan uod tsaka ipis. Mukhang kabisado mo na ang prosesong ito Nakita mo na ba siyang ginawa ang mga ritual na ito? Hindi po malihim at mailap si Aling Tess. Kapag ginagawa niya ang mga bagay na ito, ayaw niyang may mga nakatingin sa kanya kapag nagsasagawa ng orasyon. 3:00 ng madaling araw niya ginagawa ang pambabarang. Nagkukulong po siya sa munting kamalig sa likod ng bahay niya. Ang sabi mo sa email, naging katulong ka ni Aling Tess sa pangunguha ng mga halamang gamot, tama ba? Anong ginawa niyo sa mga yun? Bukod po sa pagiging isang mambabarang, marunong din po siyang manggamot ng may sakit. Lahat ng binarang niya, siya rin po ang nagpapagaling. Sa mga oras na ito, nasaan si Aling Tess? Nasa bahay po niya. Kadalasan may mga bisita siya, may ginagamot. Gaya nga ng sinabi ko, matulungin at mabuting tao si Aling Tess. Huwag nga lang siyang makante at siguradong magdurusang sino man. Pwede ba natin siyang puntahan ngayon? Pwede naman po. Sa katunayan niyan, naipagpaalam ko na po kayo sa kanya na kailangan niyo siyang ma-interview. Nang sa gayon, makilala naman ng ibang tao ang tungkol sa mga kakayahan na meron siya, ang pambabarang. Tumango-tango ako. Aaminin ko, dala ng pagiging isang millennial, hirap akong paniwalaan ang mga sinabi ni Karina. Kaso lang dahil sa trabaho ito ay hindi namin matanggihan. Kahit natatawa ako ng palihim, pinilit kong maging seryoso habang kinakausap ang dalaga. Pinatay ko ang voice recorder at tinapos ang pagkain. Nagpasalamat sa ibinigay ni Karina sa amin at naglakad na lang kami papunta sa bahay ni Aling Tess, na ayon kay Karina ay lalakarin pa ng mga 10 minuto. Huminto nga kami sa isang bahay na gawa sa kawayan ng dingding at kugon naman ang bubong. May mangilan-ngilan din tao sa labas kung saan nakikita namin silang abala. Sa pinakagitna ng sahig na gawa din sa kawayan, may nakahigang tao. Pinapahira ng lalaki ng isang babae na sa tingin ko ay nasa 40 mahigit na ang edad. Puro uban na ang kanyang buhok, butuhan ng mga braso at medyo may kaitiman ng balat. Nakapusod ang buhok niya at nakapikit ang mga mata. Umuusal ng katagang siya lang ang nakakaintindi. Hinawakan ako ni Karina sa braso. Ate Heart, siya po si Aling Tess. Sige. Mamaya na po tayo lumapit kapag nakauwi ng ilan sa mga tao. Sige, maghihintay kami. Heart, kukuha lang ako ng mga pictures Sige, wag ka lang lalayo kakailanganin kita mamaya. Oo naman, dito lang ako sa bakuran. Hinayaan ko nang umalis si Josh. Sumunod na nagpaalam si Karina na tutuloy muna sa loob ng bahay para simpleng ipaalam kay Aling Tess na nandun na kami. Ako naman naupo sa isang bench na nakaharap sa kalsada. Ilan sa mga nanggaling sa loob na naupo sa tabi ko ay kinausap ko. Tinanong ko, ayon sa kanila, effective naman daw ang panggagamot sa kanila ni Aling Tess. Kailangan nga lang nilang magpabalik-balik hanggang sa tuluyan na nga silang gumaling. Naisingit ko ang tungkol sa pagkakaroon ng ospital sa baryo nila. Ayon sa ilang pasyente, hindi na nila kailangan ng doktor dahil kaya na raw ni Aling Tess na gamutin sila. Ilang sandali pa, bumalik sa pwesto ko si Karina. Nakangiti. Ate Heart! Karina, mukhang masaya ka. Opo, ang sabi nga po pala ni Aling Tess, pwede niyo raw po siyang tignan habang nanggagamot bago niyo po siya interviewin. Ayos yun. Pwede mo bang tawagin si Kuya Josh mo? Nasa garden lang siya. Sige po, saglit lang po ate at tatawagin ko siya.
Pinagmasdan ko si Karina na tinawag nga si Josh. Lumingon ang lalaki sa kanya at tinuro niya naman ako. Kumaway sa akin si Josh, sabay tumango na ang ibig sabihin papalapit na siya. Sabay pa kaming pumasok sa bahay ni Aling Tess habang abala ang ginang sa paggagamot. Nagtinginan kami ng pumasok. Yumuko lang ako bilang paggalang. Magandang araw po, Aling Tess. Magandang araw naman. Maupo kayo. Salamat po, Aling Tess. Walang anuman. Marahil nagtataka kayo kung bakit pumayag ako na magpa-interview sa inyo. Tama nga po kayo. Hindi ba ang mga ganitong klaseng bagay tinatago ng karamihan sa publiko dahil takot sila na mahusgahan o mapagbintangan sakali man na may mangyaring masama sa iba nilang kakilala? Wala naman din akong balak na ipakita sa inyo ang eksaktong ginagawa ko kapag nambabarang. Nakahanda lang ako na ikwento ang mga ito. Ang rason ko, para matakot ang mga taong gumawa ng masama, na umiwas sa mga taong nagbabalak ng kapahamakan sa kapwa. Alam mo kasi, Iha, marami sa mga tao ngayon ang umaabuso na sa ibang tao, lalo na sa mga inosente. May maituturo ba kayong halimbawa ng mga taong minsan nang naabuso na tinulungan nyo? Meron, ang tatay ni Karina. Ano po bang eksaktong nangyari sa kanya? Lumapit sila sa akin ilang linggo na ang nakakaraan dahil sa hindi maipaliwanag na paglaki ng kanyang tiyan. Ang totoo niyan, ako ang nagsagawa ng rebuelta para maibalik ang barang sa pinanggalingan nito. So maliban po sa pambabarang, nanggagamot din kayo? Ganun na nga. Muli akong ngumiti tsaka nilingon si Josh na panay pa rin ang kuha ng larawan sa amin. Nagpalipat-lipat ang aking kasama. Lahat ng anggulo kung saan nakaupo si Aling Tess habang may babaeng hinihilot ay kinukuhanan niya. Maya-maya lang napataas ang kilay ng lalaki. Aling Tess, totoo po ba ang barang? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Pasensya na pero hindi talaga eh. Ako din po, Aling Tess eh. Hindi ako kumbinsido sa kulam. Para sa akin, mas okay pa din kung sa ospital dumulog ang mga tao kapag nagkakasakit, hindi ba? Kagaya ninyo, huwag niyong sabihin na kapag may nararamdaman kayong kakaiba sa katawan niyo hahayaan niyo na lang yun at ipagkakatiwala sa kakayahan niyo. Ilang beses na akong nagpapagaling ng tao, Iha. Kung hirap kayong paniwalaan yon, hindi naman ako namimilit. Marami ang magpapatunay nun. Mawalang galang na, Ate Heart. Akala ko po ba interview to? Bakit parang may halong panghuhusga? Karina, naka-off ng voice recorder ko. Hindi na ito kasama sa interview ko kay Aling Tess. Siyempre kailangan din naming ibahagi sa inyo ang mga komento namin. Tama ang partner ko, mga binibini at ginang. Sa panahon ngayon, parang hindi nakapanipaniwalang may mga bagay pa kagaya ng barang ng albularyo. Hello? Nasa 2018 na tayo ngayon. May mga robots na nga sa ibang bansa eh. Pero dito, imposible. Sa madaling salita, wala sa isipan niyo ang maniwala sa lahat ng mga nakikita niyo dito. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero walang sisihan kapag may nangyaring hindi maganda. Alam ko din naman na darating ang araw na maniniwala rin kayo. Ang mga bagay na ganyan, kathang isip na lang, Aling Tess. Etong ginagawa ninyo, sa tingin ko para lang to sa panluloko eh. Pinagkakaperahan niyo mga taong naniniwala sa inyo, nagagaling sila. Pero hindi naman talaga. Teka lang, Iho. Pagdahan-dahan ka naman sa pag-aakusa sa akin. Mukhang may kataliman yang dila mo Aling Tess, bakit ba parang ayaw niyong malaman na hindi kami naniniwala sa inyo? Saka akala niyo ba, totoong gumagana yung kapangyarihan ninyo? Gawain lang yan ng mga baliw. Josh, tumahimik ka nga, nakakahiya ka. Aling Tess, baka naman pwede niyong i-share ang iilang kaalaman niyo sa panggagamot. Wala akong ibabahagi. Hindi kayo naniniwala sa amin, hindi ba? Tama kayo, pero kung talagang nais niyo na maniwala kami, bakit hindi niyo patunayan sa amin lalo na ang kaalaman niyo? Heart, nakita ko kasi siya kanina. Binulungan niya ang babae tapos bigla na lang umungol-ungol ng animo na sasaktan. Grabe, mukhang wala naman sakit yan eh. Ano, naparito lang ba kayo para ipahiya ako? Para kutsain ang mga ginagawa ko? Pagpasensyahan niyo na po ang kasama ko, Aling Tess ha. Hayaan niyo at pagsasabihan ko.
Nang mga sandaling yon, natigilan ako ng mapatitig sa seryosong mukha ni Aling Tess. May halo yung pagkamuhi at pagdududa sa amin. Siniko ko na lang si Josh para tumigil na sa pagsasalita. Total normal lang naman siguro na masabi din namin ang saloobin namin tungkol sa kwentong barang. Alam kong maging si Karina na wala ng gana sa amin. Nakita pa nga namin nang kausapin siya ng ginang sa isang gilid. Hindi ko naman alam kung anong pinag-usapan nila. Basta sa pagkakaintindi ko sa kilos ni Karina, parang may inuutos sa kanya ang babae. Paano nang matapos ang panggagamot ni Aling Tess ay nauna na siyang naglakad. Nagpasalamat at nagpaalam na rin kami sa ginang. Nung simula naming ibahagi ang aming komento, hindi na talaga namin siya nakitang ngumiti. Pagdating sa bahay nila Karina, hinarap kami ng dalaga. Sayang, akala ko pa naman kaya kayo nagpunta dito sa amin dahil interesado kayo sa pambabarang ni Aling Tess. Hindi naman pala. Karina, nagtatrabaho kami at gumagawa ng babasahin para sa mga tao. Pero magkaiba tayo ng opinyon tungkol sa mga mambabarang. Ako sa parte ko, hindi pa ako nakakakita ng ganun kaya syempre hindi ako naniniwala. Ako din. Kung hindi lang ba dahil sa trabaho? Kahit kailan hindi kami mag-i-interview ng isang mambabarang. Sabi nga ng mama ko, kalokohan lang daw ang mga bagay na yun. Ate, hindi naman po namimilit si Aling Tess na paniwalaan niyo siya. Ang rason niya kung bakit nais niyang magpa-interview ay para bigyang babala ang mga taong nais na gumawa ng kasalanan na wag na nilang ituloy ang masama nilang binabala kung may pagkakataon man, na magsilbing aral sa mga tao ang nangyari sa mga suwail at matitigas ang ulo. Okay na yun, Karina. Salamat sa pagsama mo sa amin kina Aling Tess. Pasensya na rin ha, hindi tayo pareho ng opinyon. Wala pong anuman, ate. So paano partner? Mag-pack up na tayo? Pack up ka dyan. Sarili mo lang naman ang ililigpit mo eh. Ay naku, grabe ka talaga sa akin ha. Kung hindi lang talaga kita gusto. Oo, nasa trabaho tayo. Huwag mong isisingit yan. May gusto ka pala kay Ate Heart, Kuya Josh? Ay, oo, matagal na. Mailap lang masyado ang partner ko kaya hindi ko madiskartehan. Gago ka talaga. Karina, bago kami umuwi, pwede bang magmerienda muna kami? Yun lang po ba? Halika kayo sa kusina. Maliban po sa nilagang kamote at kape, may hinanda po akong masarap na putahe para sa inyo. Ganun ba? Uy, mukhang masarap yan. Tama ka, Kuya Josh. Bali ito ang specialty ng aming pamilya. Bakit? Anong klaseng pagkain ba yan? Chicken afritada po. Uy, sakto. Paborito mo yan, di ba, Heart? Tumigil ka nga dyan, Josh. Nakakahiya ka talaga. Aangal pa sana ako sa kakapalan ng mukha ng kasama ko pero ewan ko ba kung bakit hindi ko matanggihan ang imbitasyon ni Karina, Miss Winnie. Naghain siya ng mainit na kanin na ayon sa kanya bagong ani daw nila sa palayan. Kagigiling lang daw nun sa makina kahapon tapos inihain din niya ang afritada. Aminado ko na minsan lang makakain ng putahing pambahay kaya naman natakam ako nang malanghap ko ang mabangong amoy ng ulam. Ani mo nanunuot ito sa ilong. Hindi na ako nag-inarte pa nang abutan ako ni Josh ng kutsara at plato kaya masagana kaming kumain. Pagkatapos pinainom pa ulit kami ng kape hanggang sa magpasya na akong tumayo. Bit-bit ko ang pinagkainan namin ni Josh na ang bala ko sana hugasan sa lababo. Kaso lang nagtaka ko ng agawin nito sa akin ni Karina. Ate, ako na po. Bisita ko po kayo rito eh. Nakakahiya naman. Naku, okay lang yun no. Konting hugasin lang yan. Tsaka nasanay na ako kahit saan ako magpunta. Naghuhugas talaga ako ng pinagkainan ko. Ay ate, ako na po talaga. Hayaan niyo na po ito sa akin. Heart, ibigay mo na kasi yan sa kanya. Ikaw talaga kahit saan, naglilinis ka. Nakakahiya naman kasi dahil pinagkainan natin yun. Pero kung talagang ikaw na ang bahala, Karina, di sige, ibibigay ko na sa'yo. Tama yan, Heart. Kasi 2 hours pa tayo magbabiyahe. Kailangan na nating umalis at baka maabutan pa tayo ng ulan. Kita mo naman makulimlim. Sa bagay. O paano, Karina? Maraming salamat sa tulong mo ha. Heto nga pala ang calling card ko. Tsaka may address din sa likod. Sakali man na may ibang kakaibang pangyayari dito sa lugar nyo, ako na lang ang hanapin mo.
Sa uulitin, walang anuman po. Ngumiti naman sa akin ang dalaga at inihatid na kami sa labas ng bahay. Pagsakay ko ng kotse, napakurap-kurap ako nang mapalingon sa bintana ng bahay nila. Bigla akong kinilabutan. Alam ko mag-isa lang si Karina sa loob ng bahay niya. Pero bakit parang nakita ko si Aling Tess sa bandang bintana ng kwarto at masamang nakatitig sa amin? Makailang beses kong ikinurap ang aking mga mata. Wala namang tao sa loob. Dahil sa pagiging balisa ko, napansin ako ni Josh. May problema ba, Heart? Wala naman, Josh. Sige na, umalis na tayo. Huwag mo nga akong lokohin. Kilala na kita eh. May iniisip ka, alam ko. Ikaw kasi, kulang na lang magwala ka dun sa bahay ni Aling Tess. Nagpapakakul nga lang ako eh. Sorry, okay? Hindi lang talaga ako naniniwala sa mga albularyo na kagaya niya. Bukod pa ron, alam mo naman ang pinagdaanan namin kaya kami muntika na magkasira ng pamilya ko. Okay na sana kung ipifeature natin siya bilang mambabarang. Pero albularyo talaga, hindi nila kaya magligtas ng buhay, no? Hanggang ngayon ba inaalala niyo pa rin ang nangyari? Josh, matagal nang namatay ang kuya mo. Sana tanggapin niyo na yun. Magsimula kayo ng bagong buhay. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang mga bagay na yan. Mahirap na magtiwala sa mga manluloko ngayon. Alam mong mabuti kong tao. Maliban nga lang sa mga albularyo. Hindi ko kayang maging mabait sa kanila. Pinatay nila ang kuya ko. Kumalma ka lang pwede. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin tumamaya ha. Huwag ka nang magalit. Tumango lamang si Josh at maya-maya pa, bumiyahe na kami pa uwi. Natuwa ako habang pinakikinggan sa loob ng sasakyan ang record ng conversation ko kina Karina at Aling Tess. Kaso lang, saglit akong natigilan nang may narinig na parang glitch sa nirecord ko. Para malaman kung ano yon, inulit ko ito sa simula. Naririnig ko ang huling sinabi ni Aling Tess na darating din ang araw at maniniwala kami sa kanya. Kaso lang, may kasunod yun na sinabi niya, gamit ang pilipit at medyo paus na boses. Sinusumpa ko kayo! Sinusumpa ko ang lahat ng hindi naniniwala sa akin! Gayon na lamang ang pamumutla ko at nabitiwan ko pa ang voice recorder. Bumagsak ito sa paanan ni Josh dahilan para biglang mapapreno ang binata. Uy! Ayos ka lang? Malamang hindi. Ano bang nangyari? Wala ka bang narinig sa voice record na pinakinggan ko? Nagdadrive ako. Paano ko maririnig yun? Itabi mo ang kotse at pakinggan mo ito. Sige na. Walang nagawa si Josh kundi ang ihinto nga ang kotse sa isang tabi. Pinakinggan niya ang voice record pero umiling-iling lang siya. Ikaw talaga. Nagpapapansin ka lang yata sa akin eh. Gago ka ba? Sa kalagitnaan ng pagbabiyahe talaga makikipaglandian ka sa akin? Tumigil ka nga, Josh. Seryoso ako. Kanina din nung paalis na tayo, parang nakita ko si Aling Tess sa loob ng bahay ni Karina. Heart, kailan ka pa naging horror writer? Ikaw may hindi ka sinasabi sa akin Mukha ba akong nagsisinungaling? Uy, wala akong sinasabing ganyan. Nagtataka lang kasi ko dahil ang dami mong nakikita at naririnig. Pero ako wala naman. Ewan ko nga dyan sa tenga mo. Siguro kailangan mo ng gamitan ng malaking cotton buds yan. Inis na wika ko sa kanya. Sa huli, pilit ko na lang na kinalimutan ang mga narinig ko at napansin. Naisip ko, baka na-stress lang ako sa mga nakita kong ginagawa ni Aling Tess kanina, lalo na't first time ko pa naman ang ma-interview ang mga taong kagaya niya. Kadalasan kasi sa mga assignment na binibigay sa amin ng editor tungkol sa travel goals at mga masasarap na pagkain sa bawat lugar na napuntahan namin. Since malapit na noon ang Halloween, babiyahe pa naman kami pero ang magiging topic ay ang mga kwentong kababalaghan. Ayon pa sa aming editor, may premyo ang mag-partners na may pinakamagandang content sa magazine kaya nagsumikap din kami ni Josh na masungkit ang premyong yon. Pagdating sa opisina, naging abala na ako hanggang maghapon. Pasado 8:00 na ng gabi natapos sa ginagawa ko at pinapasadahan ko na lang ng tingin para ipasa sa editor. Saglit akong nagpahinga at sumandal sa sofa. Siyang bungad naman ni Josh. Hi! Tapos ka na ba?
Hi! Oo Josh, ipapasa ko na lang kay editor ang gawa ko mamaya. Kailangan kong mag-overtime para makapag-relax naman tayo bukas. Ikaw? Same. Ini-edit ko na lang ang mga litrato para mas malinaw at makulay tignan sa magazine. Mamaya ipapakita ko na din sa editor. Good. Mas effective talaga tayo mag-partner, no? Kasi hindi talaga tayo papayag na may babalikan pa tayong trabaho bukas. Alam mo naman na birthday ng bunso namin bukas. Oo nga pala, pumunta ka raw sabi ni Mama. May carbonara yatang iluluto si tita eh. Malamang. Yun nga ang sinabi niya, para makapunta ka. Yes, sabi ko na nga ba eh. Paano? Hindi pa pala tayo nagdi-dinner. Sasabay ka ba sa akin? Pwede, pero okay lang ba kung dito na lang tayo sa office kumain? Sure, bababa lang ako sa kantin para bumili. Thanks, alam mo naman ang paborito ko, hindi ba? Sige, ako na ang bahala dun. Umalis na nga si Josh at ako naman na natiling nakasandal sa sofa. Medyo natagalan si Josh kaya ang paghihintay ko napunta sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko na malaya na nananaginip na pala ako. Nasa probinsya raw ako ulit, Miss Winnie. Tinatahak ko ang daan papunta sa bahay ni Aling Tess. Nakita ko siya na may hawak na kutsara. 2. Ang nakakapagtaka lang, dinadasalan niya ito. Maya-maya pa, tila napansin niyang nandun ako. Lumingon kasi siya sa kinaroroonan ko. Ngumisi ako pero sinamaan niya ako ng tingin. Basta, nakakakilabot para sa akin ang inasta niyang ugaling yun. Iniangat niya ang isang kamay at may ipinakitang manika. Pinahid niya ang isa sa mga kutsara na nandoon. Dinasalan ulit at tinapat sa kandila. Ilang sandali pa, humalakhak ng humalakhak si Aling Tess. Sabay sabi sa amin na patay daw kami ngayon. Nahindik ako nang maging halimaw siya at hinabol ako. Taranta naman akong nagtatakbo hanggang sa huli na nang mapansin kong papunta sa pampangan tinatakbuhan ko. Hindi ko nakontrol ang sarili ko at nahulog. Ang pampang habang tumatagal ay nag-iiba. Nagiging isang malalim na butas. Butas na madilim pa sa balon. Ilang sandali lang, naramdaman ko na ang malalakas na tapik sa aking pisngi. Kinakabahan akong dumilat. Pawis na pawis pero nanlalamig. Tumambad sa aking harapan ang nag-aalalang si Josh. Heart, binabangungot ka. Salamat at ginising mo ko. Akala ko talaga totoo ang panaginip ko eh. Natutulog ka kasi nang nakanganga. Kanina pa kita ginigising. Eto, dala ko na ang dinner natin. Salamat. Sige, maghapunan na tayo. May ikikwento ko sa'yo. Ano yon? Kanina, habang papalapit ako dito sa opisina mo, may namataan akong matandang babae na palabas galing dito. Nakausap mo ba? Para kasi siyang si Aling Tess eh. Ha? Sigurado ka? Oo, tatawagin ko nga sana kaso lang biglang nawala. Pag alis mo naupo ako kagad sa sofa, tapos nakatulog. Wala akong nakausap na matanda. Yun na nga eh, pagpasok ko dito, umuungol ka na. Mabuti na lang talaga at ginising kita. Hindi ako nakapagsalita kaagad dahil sa kanyang sinabi. Bigla akong nag-alala sa sinabi niya na nakita niya raw si Aling Tess. Alam ko na hindi yun imagination kapag si Josh ang nagsasabi. Siguradong legit dahil hindi naman naniniwala sa kababalaghan ng lalaki. Kapag nakita niya talaga. Binilisan ko na lang ang pagkain hanggang sa matapos. Hinarap kagad namin ang aming trabaho na naipasa kagad namin bandang 11:00. Hindi big deal sa amin ang mag-overtime dahil karamihan sa mga kasamahan ko sa kumpanya ay ganun talaga ang ginagawa. Maliban pa sa may nagna-night shift talaga. Bandang 11:30 kami nagpasyang lumabas ng opisina. Nang mga sandaling ito, nag-offer na sa akin si Josh na ihahatid na ako. Ihahatid na kita ha? Salamat. Baka naman may iba ka pang kailangan ha? Nahulaan mo na talaga kaagad? Bakit? Ano bang kailangan mo? Huwag mong sabihin sa akin na isisingit mo na naman yung panliligaw mo. Tapos na ang trabaho natin. Ihahatid na lang kita. Baka naman pwedeng dalawin kita saglit sa bahay ninyo. Makulit ka rin ano? Alam mo naman kaya kita palaging nire-reject ay dahil kaibigan lang ang tingin ko sa'yo.
Nakita kong nalungkot si Josh sa sinabi ko. Bigla tuloy akong nakonsensya. Kahit kasi maloko at maingay si Josh, hindi niya ako binastos kahit minsan. Ika-4 na beses na niyang sinabi sa akin na gusto niya ako. Binabaliwala ko lang yon dahil abala ko sa ilang bagay. Tsaka kapag nanligaw siya, ligaw lang talaga. Hindi siya nagtitake advantage sa akin. Ayun nga lang, hindi ko pa magawang i-focus ang sarili ko sa pakikipagrelasyon. Marami pa akong utang na babayaran eh. May mga kailangan pa akong haraping obligasyon para sa pamilya ko at alam ni Josh yun. Tsaka kung darating man ang pagkakataon na magkaka-boyfriend ako, siya lang din ang gugustuhin ko kasi magkasundo na kami sa lahat ng bagay. Vibes, kumbaga. Napansin kong bumagal ang takbo ng sasakyan ni Josh kaya napatingin ako sa kalsada. Malapit na pala kami sa bahay ko. Tipid akong nagpasalamat sa kanya, sabay tapik sa kanyang balikat. Dito na lang ako, Josh. Salamat ha. Kita na lang tayo bukas. Sige, ayaw mo kasi magpadalaw sa akin eh. Wala naman akong sakit ano. Sabi ko nga. Sige na, uuwi na ako. Pumasok ka na sa bahay niyo. Nginitian ko lang si Josh tsaka hinayaan siyang umabante. Ako naman nakatanaw sa kanyang pag-alis pero kaagad ding nagulat nang may mapansing may sakay si Josh sa backseat ng kanyang kotse. Nanlamig ako ng dahan-dahang lumingon ng naroon at ngumisi sa akin. Si Aling Tess. Nanginginig na hinabol ko si Josh kahit dahan-dahan na bumibilis ang takbo ng kotse niya. Sa kamalas-malasan, hindi ko siya inabutan. Mabilis siyang nakalayo pero tanaw ko pa naman. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ng lalaki. Mabuti na lang sinagot niya kagad ang tawag ko. Kaalis ko lang, na-miss mo na ako? Gago, hindi kita tinawagan kung wala akong nakitang taong nakaupo sa backseat mo. Ha? Wala naman ah. Huminto ka muna, silipin mo. Heto na, nakahinto na. Ako naman, dali-daling tinungo ang kotse niya. Nakita kong bumaba si Josh at sinilip ang backseat. Marahil wala siyang nakita kaya napakibit balikat siya. Wala na akong lingon-lingon sa kalsada kaya nagtaka ako nang mapansin ang panlalaki ng kanyang mga mata sabay takbo papunta sa kinaroroonan ko. Huli na nang mapansin ko ang rumaragasang kotse na dapat sana ay ako ang masasagasaan pero tinulak niya ako at naiwan siya sa kalsada. Kitang-kita ko ang pagsalpok ng kanyang katawan sa metal, kaya naman gayon na lang ang pagsisisigaw ko. Mabuti na lang, mabuting tao ang nakasagasa sa kanya. Tinulungan niya ako na maisugod sa ospital ang kaibigan ko. Nangako din siya na sasagutin ang panggastos ni Josh at iba pang bayarin sa ospital. Ang plano namin na maagang pagpasok kinabukasan ay hindi natuloy. Nagsilbi akong kaanak ni Josh na nagbabantay sa ospital habang wala pa ang mama niya. Mabuti na lang hindi napuruhan ang ulo niya. Hindi naman malalalim ang sugat na kanyang natamo sa iba't ibang parte ng katawan. May mangilan-ngilang bugbog din siya at kasalukuyan pang hinihintay ang resulta ng x-ray niya para malaman kung may mga fracture ba siya na nakuha sa disgrasya. Sa katunayan, nagkamalay na siya at kasalukuyan kaming nag-uusap. Josh, maraming salamat pala sa ginawa mo ha. Hindi ko akalain na magagawa mo kung iligtas mula sa disgrasya kagabi. Ayos lang yun, Heart. Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo. Oo nga, alam ko. Pero hindi mo dapat isinakripisyo ang sarili mo. Hayaan mo na, Heart. Ang mahalaga, okay ka. Saka, okay din naman ako. Malayo to sa bituka. Ikaw nakuha mo pang magbiro. Nakaratay ka na nga dyan. Ikaw din naman biniro mo ko. Bakit mo nasabing may kasama ako sa kotse kagabi kahit wala naman? Josh, hindi biro yun. Totoong may kasama ka sa loob ng sasakyan. Nakaupo sa backseat. Sigurado ka? Tinatakot mo naman ako eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Hinabol nga kita, hindi ba? At kaya kita tinawagan kasi nag-alala ko sa'yo. Natigilan si Josh nang marinig niya ang mga sinabi ko. Tila nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hinawakan ko ang kamay niya at naalala ang panaginip ko. Hindi ko ito nakuhang ikwento sa kanya kagabi. Pero napanaginipan ko si Aling Tess. Hinarap ko si Josh tsaka ako tumikhim. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun, Heart?
Yung panaginip ko, parang totoong totoo. Nakita ko si Aling Tess, may hawak siyang manika. Yun siguro ang pambabarang. Nakangisi siya at naging halimaw. Hinabol niya ako kaya ako tumakbo. Nang mapansin kong nahulog na ako sa pampang, tsaka mo naman ako ginising. Baka naman masyadong mo lang na iniisip si na Aling Tess at ang mga sinabi niya. Hindi yun tungkol doon, Josh. Iba talaga ang nararamdaman ko. Kalimutan mo na yun, Heart. Okay? Hindi ko lang kasi maiwasang isipin na may koneksyon ng pagkakadisgrasya mo at pagkakabangungot ko sa mga sinabi ni Aling Tess. Alam mo, baka nagugutom ka lang. Hindi naman nagalit si Aling Tess sa atin kahapon, hindi ba? Saka opinyon natin yung sinabi natin sa kanila kahapon. May karapatan tayong sabihin ng kahit na ano. Kahit na, hindi talaga mawala ang pag-aalala sa puso ko. Ikaw kasi, alam ko naman na gusto mo ako eh. Ayaw mo lang aminin. Halos manigas ka na nga dyan sa pag-aalala sa akin eh. Loko ka talaga. Nakahiga ka na nga dyan, nagagawa mo pa akong biruin. Tawa lang ang sinagot ni Josh sa akin. Alam kong natutuwa siyang asarin ako pero hindi mawawala ang pag-aalala ko sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, pinalabas na siya ng doktor sa ospital. Mabuti na lang wala siyang bali sa kahit saang parte ng katawan niya. Kailangan lang niyang magpahinga muna sa bahay. Akala ko nga sigurado na ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Ngunit nagulat ako nang mapansing lalong lumala ang pagkakasakit ni Josh. Nalaman ko yon nang minsang dinalaw ko siya sa bahay nila. Ano ba kasi ang nararamdaman mo, Josh? Bakit parang mas nagkasakit ka na ngayon? Hindi ko nga alam eh. Yung mga sugat ko, bigla na lang bumuka at nagkaroon ng nana. Anong sabi ng mama mo? Baka raw nagka-infection. Ayun, nagpunta kami sa ospital kahapon para magpa-check up. Binigyan naman kami ng gamot na ininom ko kanina. Saan na lang talaga mawala na ito. Nabuboard na ako sa bahay. Wala akong ginagawa. Oo nga eh, pati ako napilitang manatili sa office. Wala pang naibibigay ng field assignment si Sir Editor. Ikaw lang naman ang magaling kong partner. Hindi ko kayang makipagsabayan sa iba kasi hindi ko kabisado ang ugali nila. Hayaan mo, oras na gumaling ako, papasok ako agad sa trabaho. Sige, salamat ha. Huwag kang mag-alala. Mamayang off ko, dadalawin ulit kita. Dadalhan kita ng paborito mong pagkain. Salamat din. Naging dahilan yata ang pagkakadisgrasya ni Josh para mapagtanto ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Ayoko nang itago pa. Kagaya ni Josh, may gusto din ako sa lalaki. Kaya naman madalas akong pumunta sa bahay niya para dalawin ang binata. Isang araw nagulantang ako nang maabutang maingay sa bahay nila. Nagwawala si Josh at halos hindi maawat ng kanyang mga kaanak. Nag-aalala ako at dali-dali silang dinaluhan. Gayon na lang ang pagkasindak ko nang makitang ginagapos na nila si Josh at halos hindi na makakilala. Umiiyak ang mama niya habang kausap ang isang nurse. Aniya, bigla na lang daw tumirik ang mga mata ng binata at nangisay. Maya-maya pa, taglay na ni Josh ang lakas ng panlimantao. Hindi ko naman masabing sinaniban siya, pero ng mga sandaling yun, purong kababalaghan lang ang aking naiisip kapag nakikita ko siya. Sa pagkakataong ito, alam ko po na hindi doktor ang kailangan ni Josh kundi pare. Kaya naman kaagad akong umalis para magtungo sa simbahan, kaso lang wala si Father pagdating namin doon. Buong akala ko, uuwi na ako nang walang kasiguraduhan na matutulungan si Josh. Hanggang sa isang matandang janitor sa kumbento ang lumapit sa akin at biglang hinawakan ang aking kamay. Iha, ayos ka lang ba? Kanina pa kita nakikitang balisa ah. Pasensya na po, Manong. Masyado ba akong halata? May pinagdadaanan lang po kasi ako. Pahawak nga ng kamay mo, Iya. Marunong akong bumasa ng palad ng tao. Baka sakali lang na malaman ko kung ano ang dinaramdam mo. Wala po akong pambayad, Manong. Huwag kang mag-alala at hindi ako nagpapabayad. Dahil sa kanyang sinabi, wala akong nagawa kundi hayaan na lamang ang matanda. Nakita ko kung paano niya damhin ang mga guhit ko sa palad para bang sanay siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, tumango siya na animoy naiintindihan ang nakikita at saka humarap sa akin. Tatapatin kita, Iha.
May gumagambala sa inyo ng kaibigan mong lalaki. Isang may edad na ginang. Magaling manggamot pero magaling din mangbarang. Alam mo bang nagalit sa inyo dahil pakiramdam niya, kinutya nyo ang kanyang kakayahan. Manong, alam ko pong hindi tayo magkakilala. Lalong hindi po talaga ako naniniwala sa mga barang o kahit na anong manggagamot na hindi umaasa sa kaalaman ng sensya. Pero wala akong malalapitan. Kailangan ko pong ipagamot ang kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Isa akong albularyo. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga kagaya ko. Pero asahan mo, kaya kong iligtas ang kaibigan mo sa tiyak na kamatayan. Kung ganun, sumama po kayo sa akin. Kailangan na natin siyang makita ngayon. Kwentuhan mo ko ng mga bagay na nangyari sa inyo na nagsilbing dahilan kung bakit humantong kayo sa ganito. Ay, siya nga pala. Ako si Mang Dano. Ako naman po si Hart. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sinalaysay ko kay Mang Dano ang lahat ng nangyari. Mabuti na lang mabilis kaming nakarating sa bahay ni na Josh. Halika Mang Dano, dito po tayo. Ay, salamat Iha. Sisilipin ko lang po si Josh. Tatawagin ko lang din ang mama niya para makausap niyo po. Iha, pagkatapos mong ipaalam sa nanay ng kaibigan mo na narito na ako, pakihanda mo na lang ang asin at planggana. Kung may maligamgam kayong tubig, pakilagay na lang sa loob ng kwarto ng pasyente. Gagawin ko po kagad Mang Dano. Salamat Iha. Mang Dano, kami nga po ang dapat magpasalamat po sa inyo kasi sumama kayo sa amin ng walang pagdadalawang isip. Kahit hindi niyo ako kakilala o maski ang taong gagamutin niyo, naging mabuti pa rin ang Panginoon at gagawin niya kayong instrumento para maging manggagamot ni Josh. Huwag kang mag-alala Iha. Gagawin ko ang aking makakaya. Makaligtas lang ang kaibigan mo sa nararamdaman niya ngayon. Napangiti ako at sumigla dahil sa kanyang mga sinabi. Kaagad akong nagtungo sa loob ng kwarto para kausapin ang mama ni Josh. Kalmado na naman ang lalaki ng madatnan ko. Nakikipag-usap na nga ng maayos at nakikilala na ako. Napatitig ako sa mukha ng binata. Ang bilis niyang nangalumata at namutla. Ang kanyang katawan na dati ay matikas at malusog, halos butot balat na lamang. Kaagad ko siyang nilapitan at hinawakan sa mga kamay. Ikaw talaga, Josh, pinag-alala mo ko. Bakit naman, Hart? Hindi naman ako bibitaw Sabi ko nga sa sarili ko, bibilisan kong gumaling para may pagpatuloy ko na ang panliligaw ko sa'yo. Josh, hindi mo na kailangan gawin yan. Alam ko naman na ilang beses na kitang tinanggihan, pero napagtanto ko na natutulog lang pala ang puso ko. Mahal din kita, kaya wag ka nang mag-abalang manligaw ulit sa akin. Mula ngayon, girlfriend mo na ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman, bakit ayaw mo ba? Siyempre gusto. Kung ganon, magpagaling ka na ha, para opisyal mo na akong maipakilala bilang girlfriend mo sa mama mo. Niyakap ko si Josh at mahinahong ibinalita sa kanya na may kasama akong manggagamot. Ipinaliwanag ko sa lalaki na wala naman sigurong masama kung maniniwala kami sa mga albularyo na kagaya ni Mang Dano. Kailangan ni Josh ng tulong at tanging sa mga kagaya ni Mang Dano lamang siya gagaling. Tipid nang umiti ang binata, sabay sinabi sa akin na wala naman daw problema kung gagamutin siya. Ang mahalaga, mawala na raw ang sakit na nadarama niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang mama naman niya ang kinausap ko. Natuwa si auntie kahit papano. Nagpasalamat sa sinama kong albularyo. Nakipagkilala pa siya rito at nakipag-usap. Maya-maya pa, nagpaalam na ako sa kanila para balikan si Mang Dano. Ano Iha? Nakausap mo ba ang kaibigan mo? Opo Mang Dano, okay na po sa kanyang magpagamot. Tsaka naihanda ko na rin po ang mga kakailanganin ninyo. Halika kayo, puntahan na ho natin si Josh sa kwarto niya. May naaamoy akong kakaiba sa loob ng bahay na ito. Ano po yun? Parang amoy barang. Barang? Paano niyo po nalaman yun? Alam ko lang. Isa ito sa kakayahan ko bilang isang albularyo. Halika, tulungan mo ko. Tatawasin ko muna ang kaibigan mo.
Pumasok na nga kami sa kwarto ni Josh at inihanda ang mga gagamitin. Nang simulan na ni Mang Dano ang ritual, bigla akong kinilabutan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang inilalabas ang buntot pagi na ayon sa kanya, sikretong pangontra din laban sa mga mambabarang. Maya-maya pa, pinahiran niya ng langis si Josh at nilatigo. Nanlisik din ang mga mata ng lalaki at sa isang iglap, nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Ngumisi at nagsalita gamit ang hindi niya boses. Kumusta, Dano? Ano? Natutuwa ka ba sa nakikita mo? Kilala mo ako, hayop ka? Sino ka ba? Bakit mo binabarang ang lalaking to? Wala ka na dun. Umayos ka ng sagot. Aray! Bakit kailangan mo akong hampasin ang buntot pagi na yan? Ano ang kasalanan ng lalaking ito at kailangan mo siyang barangin? Walang nakuhang sagot mula kay Josh si Mang Dano. Bigla na kasing lumiwanag ang mukha ng lalaki at umungol. Tanda na nasa sarili na siyang pag-iisip. Tila ba umalis sa kanyang katawan ng nilalang ng dilim na sumapi sa katawan niya. Marunong magsagawa ng ritual ng pagsapi ang mambabarang na inyong nakabangga. Habang nasa katawan ng binata ang mambabarang, mas malaki ang potensyal niya na mawasak agad ang taong kanyang sinapian. Unti-unti niyang hinihigop ang lakas nito hanggang sa tuluyan niya ng maangkin ang kaluluwa nito. Para sa anong dahilan, Mang Dano? Para sa pag-aalay ng kaluluwa ng kaibigan mo sa sinasamba ng mambabarang na ito. Mas maraming kaluluwa ang maiaalay niya. Mas lalakas ang kapangyarihang taglay niya. Darating ang araw na hindi na siya matatawag pang simpleng mambabarang dahil magagawa niya ng gumamit ng kapangyarihan sa kumpas lang ng kanyang kamay. At siguradong katatakutan siya ng mga tao. Pero Mang Dano, nanggagamot po siya. Tumutulong sa kapwa. Ang sabi nga ng kapitbahay niya na si Karina, hindi konsentidor sa kamalian ng mambabarang na si Aling Tess. Lahat ng nakatapak sa kapwa nila, pinarurusahan niya. Pwes, hindi yun ang tunay niyang pakay. Ano pong ibig niyong sabihin? Pumikit ng mariin si Mang Dano at animoy may inaaninag sa kanyang pagpikit. Tila may nakikita siya na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Maya-maya pa, nagsalita siya. Nagpapanggap lang ang babaeng nakilala ninyo. Ginamit niyang instrumento ang pagpapagaling sa mga tao, pero tinatandaan niya sila para sa natatangi niyang misyon. Ang balikan sila at ang kunin ang kanilang mga kaluluwa. Diyos ko, mas masama pa pala si Aling Tess kesa sa aking inaakala. Para saan at ginagawa niyang bagay na ito? Puno ng galit ang kanyang puso. Marami siyang nais na gantihan. Hindi lang kayo, kundi ang mga taong nagkasala sa kanya. Dahil sa mga taong tinulungan niya noon, inabuso ang pamilya niya. Ninakaw ang yaman at respeto na dati ay meron ng pagkatao niya. Natuto siyang maging mailap at nagpalakas para sa pagdating ng tamang panahon. Magawa na niyang balikan isa-isa ang lahat ng may atraso sa kanya. Pero bakit nadamay kami, Mang Dano? Simple lang. Hinamon niyo siya nang sabihin ninyong hindi kayo naniniwala sa barang na walang nabubuhay na mga taong kagaya namin sa mundo. Ngunit ngayong nalaman mo ng kakayahan niya, ano, naniniwala na ba kayo? Naniniwala na kami, Mang Dano, pero humihingi ako ng dispensa na hindi kami natatakot sa kanya. Magaling kung ganun. Pwede niyo siyang labanan. Paano? Babalik kayo sa probinsya at kukunin ang pinakamahalagang bagay kaya siya nagiging makapangyarihan. Ang ribulto ng demonyong sinasamba niya. Itatapon ninyo ito sa dagat para hindi niya na ito makuha. Hindi po kami marunong makipaglaban, Mang Dano. Huwag kang mag-alala, Iya. Hindi ninyo kailangan na marunong lumaban. Ang kailangan lang, tapang at lakas ng loob. Pero bibigyan ko kayo ng tamang panahon para maghanda. Nagkasundo naman kami ni Mang Dano na isasagawa ang ikalawang pagkikita namin sa bahay ni Josh pagsapit ng unang kabilugan ng buwan. Pumayag po ako. Umuwi ako sa bahay nang hindi ko inaasahan na may daratnan akong bisita, si Karina.
Hi ate, galing po pala ako sa opisina niyo. Wala ka doon kaya dumiretso na ako dito sa bahay mo. Wala din kasi akong cellphone para matawagan ka eh. Ilang beses na akong nag-send ng email sa'yo pero parang hindi mo yata nababasa. Napasyal ka. Halika tumuloy ka muna. Pasensya na sa pagpunta ko dito nang walang abiso ate ha. Kailangan ko lang kasing ibalita sa'yo ang bagay na ito eh. Tungkol saan? Tungkol po kay Aling Tess, may nalaman po ako sa kanya. Nung una hindi ko pinakikialaman ang mga ginagawa niya. Wala kasi akong karapatan eh. Kaso lang lumalala na ang pambabarang niya. Sa katunayan, nakita ko nga ang mga pangalan niyo sa mesang pinaglalagyan ng mga gamit niya sa pambabarang. Una niya itong ginawa sa kaibigan mong lalaki, kay Kuya Josh. Ngayon naman nakita ko ikaw naman. Sigurado ka ba dyan? Pero wala naman akong nararamdaman. Maniwala ka ate, parating pa lang sa'yo ang sakuna na ibibigay niya. Ikaw ang huli niyang binarang eh. Pero bakit? Wala naman akong masamang sinabi sa kanya nung araw na yun ah. Hindi ko po alam, yun kasi ang nakikita ko eh. Sobra na siya, wala siyang karapatan na bigyan kami ng ganitong karamdaman. Alam mo bang malubha ngayon ang kaibigan ko dahil sa kanya? Pasensya na po ate, nagpunta lang ako para bigyan kayo ng babala. Hindi ko naman po kasi maaatim na makiramdam lang kahit alam kong may magagawa ako. Salamat ah. Wala po yun. Ang payo ko lang sa inyo, lumapit po kayo sa albularyo, yung kayang tapatan ng mga kakayahan ni Aling Tess. Oo, gagawin ko yan. Wika ko sa kanya. Kahit papaano napanatag ang loob ko, Miss Winnie. At least may natanggap na kaming warning mula sa kung sino man na dapat managot sa pagkakasakit ni Josh. Ang liit-liit na bagay lang nun, bakit palalakihin pa ni Aling Tess? Pagkaalis ni Karina, pumasok ako sa kwarto. Nahiga ako at dala ng matinding pagod, hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Nagising ulit ako na nasa harapan ng bahay ni Aling Tess. Sa pagkakataong ito, mas malinaw at naririnig ko na ang lahat ng ingay sa paligid. Panaginip lang ba ito? Ano ba sa tingin mo? Ha? Aling Tess? Nagulat ba kita? Hindi mo akalain na nagagawa na kitang gambalain sa panaginip mo, hindi ba? Wala kaming kasalanan sa inyo. Hindi mo kami dapat ginaganito. Wala kayong kasalanan? Talaga? Kinutsa niyo ako eh. Ipinahiya niyo ako sa mga taong nagtitiwala sa akin. Dapat lang sa inyo yon, Aling Tess, kasi sinungaling ka. Anong sinungaling? Nagpapanggap ka lang na isang mabuting mambabarang, pero ang totoo, may binabalak kang masama sa lahat ng taong ginamot mo. Nanlisik ang mga mata ni Aling Tess nang marinig niya ang sinabi ko. Marahil, hindi siya makapaniwala na magagawa kong sabihin ang lahat ng yon. Umatras ako nang makitang nanlisik ang mga mata niya. Sumingasing na animoy lalantakan na ako sa kabila ng katotohanang alam kong hindi naman siya aswang. Ngumisi nang nakaririmarim si Aling Tess at humakbang. Habang ginagawa niya yun, atras naman ako ng atras. Ano? Naduduwag ka, iha? Nung unang magkita tayo sa panaginip mo, tumakbo ka, tinakasan mo ko. Kaya ang kaibigan mong bastos ang unang pinarusahan ko. Wala kang puso, hindi ka totoong mabait. Pati si Karina na labis na nabibilib na sa inyo, binigo nyo. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Kaya ngayon, mas mainam kung papatayin na lang kita. Nagsisigaw ako nang sa pag-angat niya ng kamay ay lumitaw ang isang kutsilyo. Kumikislap ang talim nun kaya natatarantang tumakbo ko. Wala akong pakialam kung saan ako makarating. Ang mahalaga, makalayo ako sa kanya. Gumising ka na, Heart. Panaginip lang ito. Tumakbo ka, Heart! Takbo! Hindi ka magtatagumpay sa masamang balak mo. Ah, talaga? Dihado ka sa akin, iha. Kaya kong kontrolin ang pagkatao mo sa isang pitik lang ng daliri ko. Hindi ako papayag. Sa katatakbo ko, nakarating ako sa bahay nila Karina. Makailang beses akong kumatok pero nagtataka ako kasi walang tao. Karina? Karina, nasan ka? Tulungan mo ko, Karina! Walang Karina sa bahay na yan, Heart. Ikaw lang ang nag-iisang tao sa lugar na ito. Sa lugar na walang makakatulong sa'yo. Sa panaginip ng impyernong binuo ko.
Wala kang karapatang ikulong ako dito. Hindi ikaw ang Panginoon na sinasamba ko. Ang may kapal na siyang magbibigay ng liwanag at pupuksa sa mga kagaya mo. Hindi ako naniniwala sa Diyos mo. Lalabanan kita. Sisiguraduhin kong makakalayo ako sa'yo. Tumakbo ko at sapilitang binuksan ang pinto ng bahay nila Karina na hindi naman pala nakalak. Dumiretso ako sa kusina, naghanap ng pwedeng ipangontra ko laban sa kanya. Sa kahahanap ko, nakita ko sa isang lumang kabinet ang isang kutsilyo na kakaibang itsura. Dinampot ko ito at saktong pasugod na siya nang maisaksak ko yon sa tapat ng puso niya. Kay tinis ng naging pag-atungal ni Aling Tess, naramdaman kong umalog ang kinaroroonan ko hanggang sa maglaho ang bahay at lamunin ako ng napakalaking butas na basta nalang lumitaw doon. Bago ko pa man maramdaman ang pagbagsak, nagising ako. Hinihingal na pinakiramdaman ko ang aking sarili at nakahinga ng maluwag nang makita ang pamilyar na kisame ng bahay ko. Salamat, panaginip lang pala. Parang totoo. Mabuti na lang nagising kagad ako. Mahinang sambit ko sa sarili. Kakalma na sana ako kung hindi ko lang napansin ang maliit na bagay na tila gumagalaw sa kamang hinihigaan ko. Hindi ako komportable kaya sapilitan kong dinampot ang lahat ng nasalat ng kamay ko. Gayon na lang ang pagkataranta ko nang makitang malalaking uod ang nadampot ko. Mga uod mula sa ilalim ng lupa. Hintakot na bumalikwas ako at nanlaki ang mga mata nang makitang napakarami nun. Nakakalat sa bedsheet at unan. Nandiri ako at nakaramdam ng pagsama ng sikmura. Kaagad akong nagtatakbo sa banyo para lang masindak nang makita kung ano ang sinuka ko. Sandamakmak na uod na kagaya ng nasa higaan ko. Malalaki, matataba at buhay na buhay. Nagsisisigaw ako at kaagad na nagbihis. Babalik ako sa bahay ni Josh kung saan alam kong naghihintay sa akin si Mang Dano. Mabuti na lang naroon na siya sa pagdating ko. Wala nang kaarte-arting sinabi ko sa kanya ang lahat. Tulungan niyo ako, Mang Dano. Ako nang isusunod niya. Ako nang babarangin niya. Halika, tatawasin kita. Hindi kita nabigyan ng pangontra kaya nagawa ka niyang gambalain. Mang Dano, mamamatay po ba ako? Bakit nag-iisip ka ng ganyan? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi ko po alam. Naguguluhan po kasi ako sa mga nangyayari. Tatagan mo ang loob mo, Iya. Kagaya ng ginawang paglaban ng kaibigan mo sa karamdaman na binigay sa kanya ng matandang mambabarang. Pagkasabi ni Mang Dano ng mga katagang yun, lumabas mula sa silid si Josh. Medyo payat pa rin ang lalaki. Hindi naman kasi mapapataba kagad ang taong kagagaling lang sa gamutan. Pero napapansin kong maaliwalas na ang kanyang muka. Wala na siyang iniinda. At napangiti ako nang makitang kabilaan sa dalawang braso ang pangontra niya. Josh, magaling ka na! Huwag ka nang matakot, Heart. Nandito na ako. 3 tayong lalaban sa kanya. Ikaw, ako, at si Mang Dano. May nakalimutan po kayo, kuya. Ako ang ika-4 at Mang Dano, ako nga po pala si Karina. Karina! Iba ang nararamdaman ko sa'yo, Iha. May kakayahan kang hindi mo alam kung paano mapalalabas. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko po kina Ate Heart. Ano po ang ibig niyong sabihin? May hindi sinasabi sa'yo ang mga magulang mo tungkol sa iyong pagkatao, tama ba ako? Nanatili kang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Pero ngayon natuklasan mo ang mga bagay-bagay. Nagawa mong lakasan ang loob mo para hanapin ang 2 taong alam mong punteriya mismo ng masamang mambabarang na nanlilin lang sa mga tao sa baryo ninyo. Nalaman ko po na kaya pala nagkakasakit ang mga tao dahil siya palang nambabarang sa kanila. Tapos lalapit sa kanyang mga kababayan namin para humingi ng tulong na pagbibigyan niya naman. Pero ang totoo may gagawin pala siyang orasyon para mabawasan ang buhay ng mga tao. Pero may laban ka, Iha. Ang lahi mo ay nagmula din sa mga mabubuting mambabarang. Kaya mo siyang tapatan kung may sapat ka lang na ensayo at tiwala sa sarili. At yun po ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw po ang gusto kong maging guro dahil simula nang sundan ko si Ate Heart dito sa syudad, nasubaybayan ko na ang lahat ng ginawa niyo para tulungan siya. Sinundan mo ko?
Opo ate, napansin ko na ang kakaibang tono ng boses ni Aling Tess nang mag-usap kayo tungkol sa kakayahan niya. Naramdaman ko na kaagad na may mali eh. Tapos, nahuli ko siyang ninakaw ang mga kutsarang ginamit niyo at yun ang naging kasangkapan niya para sindakin kayo. Paano nagiging epektibo sa amin ang ginawa niya? Sa pamamagitan po ng laway niyo na nakuha niya sa kutsara. Talagang mabilis na umepekto yun dahil nagmula mismo sa loob ng inyong katawan ang kinuha niyang bahagi para mabarang kayo. Nasapo ko nga ang aking noo, kaya pala simula nang umalis kami sa bahay ni Karina, iba na ang pakiramdam ko. Mabigat at parang laging may nakapasan sa balikat ko. Tapos tila nakikita pa namin kung saan-saan ang matanda kahit hindi naman dapat. Ibig sabihin, matagal na niya kaming minamanipula. Tulungan niyo po kami, Mang Dano. Sabihin niyo po sa amin ang mga bagay na kailangan naming gawin. Huwag kayong mag-alala mga iha. Ngayong kaya na ni Josh ang makipagsabayan sa inyo. Isasagawa na natin ang nalalapit ninyong pagsugod sa kanya. Huwag ka na mag-alala, Heart. Hindi kita pababayaan. Gagawin din natin ang lahat. Matigil lang si Aling Tess sa ginagawa niya. Hindi pwedeng palagi na lang ganito. Bueno, ikaw iha. Karina, sumama ka sa akin. Ihahanda natin ang mga gamit at pangontra na kailangan nating makuha para mabuo ang pinakamalakas na armas natin laban sa kanila. Sige po, Mang Dano. Umalis sina Karina at Mang Dano para kunin nga ang mga pangontra na nabanggit ng lalaki. Kami naman ni Josh pinag-usapan ang mga nangyari nung hindi pa kami nagkakasakit. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang mga bagay na dati ay tinatrabaho lang natin. Na-feature na ang pagiging mambabarang ni Aling Tess sa magazine. Pero hindi man lang natin na-warningan ng mga tao na wag pupunta sa baryo nila at baka sila naman ang maging biktima. Sa tingin ko, kasalanan ko din to, Heart. Nang dahil lang sa labis naming kalungkutan ng aking mga magulang sa paglisan ng kapatid ko, nawala na ako ng tiwala sa mga albularyo. Pati ang hinanakit ko sa ibang tao na ibuntun ko kay Aling Tess. Dapat siguro na nahimik na lang ako. Normal lang na maglabas tayo ng sama ng loob kasi nga mga tao lang tayo. Maemosyon ng mga kagaya natin, Josh, pero hindi tayo mahihina. Kailangan lang ng panahon para mapagtanto natin ang lahat. Kung bakit naman kasi may mga nagpapanggap na albularyo at nanggagamot ng may sakit kahit hindi naman kaya. Pati ang kuya ko, nadamay sa kalukuhan nila. Nagbayad pa kami ng malaking halaga para sa pag-asa na makakasama namin siya. Pero ibang nangyari. Nalungkot ako pero hindi na lamang ako nagsalita. Alam ko naman na magiging okay din ang lahat. Basta susundin lang namin ang lahat ng sinabi sa amin ni Mang Dano. Kinagabihan, bumalik sila sa bahay nila Josh at nagsimulang gawin ang ikalawang klase ng pangontra. Ang Rebuelta de Pangontra, na may mas matatapang na sangkap na makapagpapabilis ng panghihina ng isang umaataking mambabarang. Ginawa yun sa anyong kwintas at ipinasuot ni Mang Dano sa amin. Ang mga kwintas na ito ay matitibay at mas makapangyarihan kaysa sa una kong ginawa. Ang bracelet ay para lang hindi tumalabang barang sa inyong katawan. Samantalang ang kwintas ay kakaiba. Sa bawat atake ni Tess sa inyo, babalik sa kanya ang sumpa at barang na kanyang ginawa. Maraming salamat po, Mang Dano. Heto ang plano. Makinig kayo. Kailangan may isa sa atin ang lilin lang sa babae para makuha ang rebulto na pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Oras na mahulog siya sa ating bitag. Susubukan ko siyang labanan hanggang sa manghina siya at muling lumapit sa kanyang sinasambang rebulto. Ang masaklap lang dun, kayo, Josh at Hart, ang magtatakbo sa rebulto palayo at dadalhin to sa laot. May taglay na sumpa sa mga mambabarang ang dagat, kaya hindi sila makakalapit sa inyo. Ihuhulog nyo sa malalim na bahagi ang nasabing rebulto. Magwawala sa mga oras na ito si Tess at sasaktan niya ang isa sa amin ni Karina. Saka ninyo ilalabas ang punyal na sadyang ginawa para sa kanya at isasaksak ito sa tapat ng kanyang puso. Yung pagpapanggap nyo, Mang Dano, hindi ba kayo mapapahamak doon? Kasi may kakayahan kayo eh. Baka po masagap ito ni Aling Tess. Hindi niya mararamdaman ng kahit na ano, Iya. Pinag-aralan ko na kung paano magmukhang normal sa harap ng mga taong kagaya ni Tess.
Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan po namin, Mang Dano. Ito na ang pagkakataon natin, Josh. Kailangan tatagan natin ang ating loob. Tama ka. Hindi lang ito para sa atin, Heart. Para na din sa iba pang taong niloko at sinaktan ni Aling Tess. Kinaumagahan nga ay bumiyahe na kami papunta sa probinsya. Planado na namin ang lahat, kaya pagdating sa bahay nila Karina, doon kami nagtago. Si Mang Dano ang magpapanggap na pasyente, habang si Karina naman ang magnanakaw ng rebulto. Kami ni Josh, maghihintay lang dito para tanggapin ang iaabot ni Karina, tsaka namin itatakbo at itatapon sa dagat. Sa kalapit na dalampasigan lang namin na pag-usapang pumunta. Kaya naman may naghihintay na ring bangka doon na sinadya naming rentahan para iwanan ng may-ari. Nakahanda na ba ang lahat? Handa na po ako. Ako din nakahanda na. Lalo na ako. Wala akong palalagpasing pagkakataon. Kung ganun, umalis na tayo at simulan na ang misyon. Marami ng tao sa bahay ni Aling Tess nang dumating kami. Patuloy pa rin pala siya sa panggagamot at panloloko ng mga tao. Tahimik lang kaming nagtatago sa likod ng bahay ng ginang nang makita naming lumapit si Mang Dano kay Aling Tess. Magandang araw. Nandito ako para magpagamot. Ay, sobrang sakit ng likod ko eh. Ilang araw ko nang iniinda ito. Mukhang nadulas ka habang may buhat-buhat na mabigat. Ano ba ang trabaho mo? Isa akong magsasaka. Tama ka. Noong nakarang linggo ay nadulas ako habang umuulan. May pasan akong mabigat na sakong may lamang mais at hindi ko namalayan ang putik sa daraanan ko. Bueno, madali lang naman ang remedyo dyan. Kailangan mong humiga at aayusin ko ang bali sa likod mo. Narinig naming sambit ni Aling Tess. Nang maging abala ang ginang, nakita naming patiyad na pumasok sa loob ng kamalig na hiwalay sa bahay gamutan ni Aling Tess si Karina. Maingat ang kanyang mga galaw at maya-maya lang ay dala na niya ang rebulto. Nagulat ako dahil gawa lang pala ito sa kahoy, pero may sungay at kakaibang anyo. May mahahabang kuko at mga nakaukit na kataga sa paa na nakabilin-bilinan ni Karina na wag naming babasahin. May taglay itong sumpa na dadapo sa sinumang magbabasa nun. Heto na ate, kailangan nyo nang tumakbo at ilayo ang rebulto na ito. Maraming salamat Karina. Bilis, puntahan na natin ang kotse. Karina, balikan mo si Mang Dano ha, please. Ako na po ang bahala. Hindi na nga kami nag-aksaya ng panahon at kaagad nang itinakbo ang rebulto. Dahil nga sa kailangan makalayo kami kagad, sumakay kami sa kotse at paharurot na pinatakbo palayo. Mabuti na lang, maliwanag pa nang dumating kami sa dalampasigan. Nasa gilid pa ng bangka ang may-ari at naghihintay, kaya bago pa man siya umalis, dinagdagan ko na ng 1,000 ang perang nauna na naming ibinayad sa kanya bilang renta. Nagliwanag ang mga mata ng lalaki sa tuwa. Kagaya ng napagkasunduan, hinayaan naming lumubog ang rebulto sa laot tsaka kami bumalik sa dalampasigan. Matutuwa na sana kami kung hindi lang ba namin nadatnan si Aling Tess na nakatayo sa buhanginan habang hawak si Karina at tinututukan ng patalim sa liig. Mga hayop! Nilinlang niyo ako! Ate, tulungan po ninyo ako! Aling Tess, huwag mong sasaktan si Karina. Wala siyang kasalanan. Mga walang ya kayo. Ginamit niyo laban sa akin si Karina. Hoy, mambabarang! Ikaw ang manggagamit! Niloko mo kami! Peke ang pagiging manggagamot mo! Kagaya ng ginawang pamimeking pasyente ng sinama niyong albularyo, ha? Hindi niyo ako malilinlang. Ginawa ko yun dahil marami ka ng binibiktima. Wala kayong karapatang pakialaman ng lahat ng ginagawa ko. Tama na ang panloloko mo, Aling Tess. Pati kami dinamay nyo. Kailangan itigil na ang ginagawa nyo. Heart, ang punyal. Kunin mo na sa bag ko. Kaagad kong kinuha ang punyal at pasimpleng humarap kay Aling Tess. Nagsimula naman sa pag-oorasyon si Mang Dano. Si Karina na nagpupumiglas, nakahanap ng paraan para makawala. Sinamantala namin ni Josh ang pagkakataong yon. Humarang ang binata sa dapat sana ay tatakbuhan ni Aling Tess. Ako din ay tumakbo palapit sa kanya, tsaka malakas na sinaksak ang ginang sa tapat ng kanyang puso.
Tanging ungol lang ang kanyang nagawa bago bumagsak. Nagulat kaming lahat. Hindi siya namatay. Pero nakita naming dahan-dahang kumukulubot pang lalo ang balat niya. Nagbago ang kulay ng buhok, naging uba na lahat at halos butot balat na lamang. Hindi! Anong ginawa niyo sa akin? Ginawa lang namin ang nararapat para parusahan ka. Mga baliw kayo! Magsisisi kayo sa ginawa ninyo! Hindi kami magsisisi, lalo na't alam namin pinupuksa lang namin ang kasamaan, Aling Tess. Natikman ko na ang pait ng iyong ganti at tama na yung kaparusahan para sa akin. Ikaw naman ang magdusa, lalo na't ang kasalanan ng mga taong kagaya mo ay hindi kayang linisin sa purgatorio. Sa labis naming pagkagulat, nangisay si Aling Tess sa tuluyan ng nangitim sa buhanginan. Nagkatinginan kami ni Mang Dano, Josh at Karina. Hindi ko alam pero parang nakita kong umusok ang kanyang katawan at animo may mga naglalabasang insekto hanggang sa tuluyan na nga siya maging isang malamig na bangkay. Tagumpay tayo! Nakalabas na ang kaluluwa ng ilan sa mga taong nalinlang niya. Ngayon, tuluyan na silang gagaling. Maraming salamat, Panginoon ko. Kasama na sa gagalingan tatay ko. Oo nga, Karina. Nabanggit ni Aling Tess na nagkasakit ang tatay mo. Totoo po yan, Ate Heart. Sa katunayan, nahiya lang akong sabihin sa inyo na nasa ospital talaga sina tatay at nanay, kaya wala sila sa bahay. Hindi sila makauwi dahil naging malubha ang ama ko. Ngayong natalo na si Aling Tess, siguradong uuwi na ang mga magulang ko. Tama. At hindi na tayo magkakasakit nang dahil lang sa kagustuhan ng mga mambabarang. Wala na ring bangungot. O ano? Dapat na ba tayong mag-celebrate? Narinig ko masarap ang timpla ng suman dito sa inyo, Karina Iha. Naku, wala pong problema yon. Bibili po tayo ng suman, pero libre po ni Kuya Josh. Ako kaagad? Bakit mahal? Ayaw mo ba kaming pakainin ng suman? Tinawag mo akong mahal? Totoo ba? Baka naman nananaginip lang ako. Anong tingin mo sa akin, bangungot? Ate Heart, ikis mo na kasi si Kuya para matauhan. Baka naman naghahanap lang yan ng panchancing. Wala ka ng amnesia ha, pero bakit ang drama-drama mo? Huwag mong sabihing iiyak ka sa harapan ko ngayon. Hindi lang kasi ako makapaniwala . Parang biglang dumagsa sa akin ang swerte dahil sa'yo. Nakalabi ko siyang niyakap at hinalikan na ikinatuwa ng aming mga kasama. Nagpalakpakan sila at halos maiyak habang pinagmamasdan kaming dalawa. Uy, si Kuya Josh namumula! Kailan ba kayong magpapakasal? Malapit na po kapag naalala ng mokong na to na matagal ko na siyang sinagot. Tama, sinagot mo na pala ako. Matagal na kitang girlfriend. Gago ka talaga, parang hindi mo naman ako mahal niyan . Nagtawanan kaming lahat sa biro kong yon. Napapansin kong dahan-dahan nang nagpapakita ang haring araw na mas lalong nagpamulat sa amin sa katotohanang tapos na ang kasamaan ni Aling Tess at hindi na siya kailanman makakapaghasik ng lagim. Sa ngayon mag-asawa na po kami ni Josh. May 2 na kaming anak at may sarili ng sari-sari store. Napilitan akong tumigil sa trabaho ko sa kumpanya nang magbuntis ako. Naging ninong namin sa kasal si Mang Dano at kasalukuyang nalalapitan namin kapag may mga nakakasalamuha kaming kababalaghan. Si Karina naman matagumpay na nakapagtapos ng pag-aaral at 4 na taon na sa Dubai bilang isang registered nurse. Taon-taon kaming nakakatanggap ng chocolates at imported na mga gamit mula sa kanya, lalo na't siya na ang ninang ng 2 anak ko. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Miss Winnie. Wala na akong hahanapin pa. At umaasa akong habang kami ay nabubuhay, makamit namin ang kapayapaan at patuloy na magtutulungan para puksain ang naghahasik ng lagim. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.